because the president, ang lawak ng sakop niya, ang dami niyang ginagawa, yung ES mo talaga, yun ang kailangan maasahan mo para dun sa mga day-to-day at saka yung mga pagmamanage ng gabinete. Siya din yung magwa-warning. Well, ideally, yung ES mo ay parang din, are aware din sa political, or kasundo yung political officer mo. Remember, ang Pangulo ay political animal yan at kinikilala ng ating mga batas at ng saligang batas yung role niya as a political person. Halimbawa, pwede ang presidente mangampanya para sa sa party niya. Allowed yan and it's not illegal to do so. So, to maintain the popularity of the president, maganda kung yung iyong ES ay kasundo ang political officer, if any. Pero, napansin nyo ba, parang walang political advisor or political officer ang ating Pangulo. O, di ba? At walang visible na political advisor ang Pangulo. Parang ang feeling ko, ang pinaka-advisor niya ay, well, asawa niya. Sabi ni Ma'am Victoria, kahit anong change gawin sa cabinet, kinain na ng kalawang. Actually, yun na nga eh. Sabi ni Viral Trends, ubus na ng mga kawatang politiko ang pera ng PhilHealth kaya wala silang maibalik. Posible. Wala silang mapaghugutan. So tama, sabi ni Bathala, Recto the Little President, ang executive secretary talaga, ang tawag dyan, Little President. Kasi sa'yo din i-delegate ng Pangulo. Katulad niyan, ikaw ang executive secretary, sabi ng saligang batas as interpreted by the Supreme Court. Yung ES, yan po ay primus inter pares, meaning first among equals. Equal lahat sa gabinete, but the executive secretary comes first. So maaaring siya ang mag-lead ng cabinet, lalong-lalo na in the absence of the president. Sabi ni R21, baka si Sec Dizon ang iniintay niyang mag-resign kasi nasira si BBM sa Cabral files. I think na kapag talagang nagalit mo na ang person behind the president, nothing is going to save you. Tanggal ka talaga. Sabi ni Ma'am Victoria King, wala ding kwentang ES yan si Recto kasi ayaw niya na inuutusan siya. Sabi ni Soft Tides, for me naman, ayaw tanggalin ni BBM kasi baka maraming alam at baka mag-alasaldi ko. That's actually what I'm saying. Kailangan kapitan niya, keep your friends close and keep your potential enemies closer. Huwag ka nang gumawa ng mga kalaban sa hanay ng mga kaibigan mo. Alright mga kababayan, so ito na po yung pagpapatuloy po ng ating reaction video dito nga po sa naging live ni Attorney Trixie Angeles, no? At dito nga po sa part 2 ng ating reaction video ay napag-usapan nga po dito yung tungkol sa kahalagahan po ng ES, no? O yung tinatawag nating Executive Secretary ng ating Pangulo. So number 1 dyan mga kababayan, according sa ating research, no? Tinatawag din pala silang Chief of Staff ng Pangulo, no? O parang tinatawag silang Little President o sabihin na nating kanang kamay ng Pangulo. So siya po yung tagasala ng mga papeles, desisyon at rekomendasyon bago makarating sa Pangulo. Kaya nga para sa akin mga kababayan, mahalaga talagang dapat yung maging executive secretary ay isang abogado, no? Yung may nalalaman talaga pagdating sa batas kung paano ito talaga literal na umiiral, no? Tagap-ayos ng priorities ng Pangulo. Ayan, no? At sila po yung nagbibigay ng payo kung alin ang dapat pirmahan o ipagpaliban. Kaya dapat din natin tandaan mga kababayan na hindi lahat ng bagay ay dumadaan agad sa Pangulo, no? So sa executive secretary muna, siya po yung nagpi-filter ng mga bagay-bagay. So may kapangyarihan din pumirma para sa Pangulo. So sa maraming pagkakataon, pwedeng pumirma ang executive secretary by authority of the president. Legal at balido ito lalo na sa administrative matters. Ibig sabihin, kumakatawan talaga siya sa Pangulo, no? So talagang napakabigat talaga ng kanyang role or yung papel niya dito sa ating gobyerno. So ang executive secretary din mga kababayan ay tagapag-ugnay ng buong executive branch, no? Siya po yung nagko-coordinate sa mga cabinet secretary, nagpapatupad din po ng direktiba
no ng ating pangulo nagbabantay kung sinusunod ng mga ahensya ang utos ng Malacanang o ng palasyo. So kung may kalituhan sa utos ng pangulo, executive secretary ang naglilinaw. So sila din pala mga kababayan, ito gatekeeper ng kapangyarihan. No? Siya ang nagdedesisyon kung aling issue ang aakyat sa pangulo, no? At tagapag-handle ng sensitibong controversial na usapin. Kaya napakahalaga talaga na yung ilalagay diyan sa posisyon na yan ay talagang mapagkakatiwalaan, no? Kaya dapat talaga piliin, no, salain yung mga iuupo diyan na bilang executive secretary. Kaya para sa akin mga kababayan, mas mahalaga talaga na may sapat na kaalaman yung ating pangulo, no, at talagang nakikita niya talaga yung nangyayari sa ating lipunan at hindi lang siya basta nagre-rely dito sa executive secretary kasi nga kagaya nito nga nasabi nating gatekeeper ng kapangyarihan, so maaari talagang hindi nakakarating sa mga pangulo yung mga talagang dapat pagtuunan ng pansin, no? Pero kung ang pangulo natin ay matalino at nagtatrabaho talaga at hindi nagre-rely basta-basta sa executive secretary o kahit sino pa yung mga inappoint niya, ay talagang malalaman at malalaman niya yung tunay na sitwasyon nung nasa baba talaga. So kagaya ng sinabi ko mga kababayan, yung dapat na maging executive secretary talaga ay isang abogado, no, upang matiyak natin na legal at constitutional, no, sumusunod sa ating constitution ang aksyon ng pangulo. Okay, para maiwasan natin yung sablay na desisyon at maaaring magdulot ng kaguluhan. So isa pa dito mga kababayan yung stability ng pamahalaan. So malaking bagay talaga ang naitutulong ng executive secretary dahil syempre kahit busy, may sakit o nasa biyahe ang pangulo, tuloy-tuloy ang operasyon, no, dahil sa tungkulin ng executive secretary. So siya po yung nagpapatakbo ng makina kumbaga ng Malacanang araw-araw. So biruin nyo kung gaano kabigat yung responsibilidad ng isang executive secretary. Again mga kababayan, napakahalaga talaga ng role ng executive secretary, no, dahil siya po yung pinakamalapit sa ating pangulo at siya po yung may mas access kahit na sinong kalihim talagang siya yung lamang, no, siya talaga yung pinakamalapit o talagang siya yung may mas pinakamakapangyarihan. Sa lahat ng utos ng Pangulo, sa kanya dumadaan o siya yung nagpapatupad. Kaya talagang tinaguri ang little president. Talagang literal na kanang kamay. So sa madaling sabi, kung ang Pangulo ang utak at boses ng bansa, ang Executive Secretary naman ang sistema na nagpapagalaw sa buong gobyerno. So meron din talaga siyang malaki at hindi biro yung kanyang role, no, bilang isang Executive Secretary at yan yung binabantayan ng taong bayan na hindi natin nakikita, no, dito sa ating Executive Secretary. At hindi ko maintindihan mga kababayan pero ito lang ay based on my opinion at sa aking mga nakikita, mga napapanood at naririnig, no. At alam niyo naman yung issue ni ES Ralph Recto, no, na talaga namang pati yung asawa niya na si Ate V ay nalagay tuloy sa alanganin dahil sa kanyang mga binitawang mga pahayag kamakailan, no, na talagang nakasakit sa damdamin ng mamamayang Pilipino lalo na yung mga nasa laylayan, no, na dapat be mindful lalo na kung ikaw ay government official, no. Mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita dahil maaaring ito yung magpahamak sa iyo at makapagpabagsak sa kung nasaan ka. So always be humble, hindi forever ay nandyan ka nakaupo sa kapangyarihan. Huwag ka masyadong maging lasing o uhaw sa kapangyarihan dahil mahirap ang lumagapak mga kababayan. So again, lesson learned lang na kapag tayo ay galit or wala sa matinong pag-iisip o dala ng galit, no, wag tayo magbibitaw ng mga salita na hindi na natin mababawi pa, no, at maaaring makasugat ito ng kababayan natin, mga damdamin ng ating mga kababayan na talaga magdudulot ng peklat o marka na kailanman ay hindi na makakalimutan. So again mga kababayan, itong ating naging reaction video ay part lamang po ng ating pakikibahagi, no, sa talakayan pagdating sa usapin po ng pambansang issue, no, na kinakaharap po ng ating bansa. So lahat po tayo ay may karapatan na magsalita, no, at i-exercise natin yung ating ah, kapangyarihan, no, na batikusin
kung dapat batikusin ang mga nakaupong opisyal na hindi gumagawa ng tama at palakpakan, no, yung mga tao o mga taong gobyerno na gumagawa ng tama. So always lang tayo na maging kalmado, no, para hindi naman natin hangad na tayo ay magkagulo at magaya sa ibang bansa, no. As long as na maano natin, maipahatid natin yung ating damdamin sa kanila ay sana ay dinggin, no, at bawas-bawasan ang kakapalan ng muka upang nang sa ganun ay talaga naman yung kapakanan ng taong bayan naman yung maghahari at hindi lang yung mga personal nilang agenda. So again, kung gusto niyo panoorin yung kabuuang video ni Attorney Trixie Angeles ay maaari niyong bisitahin ang kanyang Facebook page para panoodin niyo po yung kabuuang naging live niya, no. At naka-live po siya sa TikTok, sa YouTube, dito sa Facebook, no. At suportahan po natin siya, sila Attorney Vic Rodriguez sa kanilang mga ginagawang pagla-live dahil tayo po ay parte ng sistema, parte tayo ng bansa na dapat talaga ay tayo po ay nakikialam at nakikinig sa pambansang issue. Again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.